Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. Ngayong araw po ay October 29, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Victory of Christ. Ikaw ba ay victim or victor? And yung scripture po natin ngayong araw is 1 Corinthians chapter 15 verse 57. And yung sabi po dito sa ating concept na victory of Christ. The victory of Christ is the triumph of Jesus over sin, death, and Satan through his death and resurrection. On the cross, he broke his sin power, conquered the grave, and crushed the enemy's hold. His victory is now our true faith, assuring us of freedom, peace, and external life. We live not as victims, but a victorious victories in Christ. And yung sabi po dito sa ating scripture na 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks to be the God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, Jesus came to overcome sin. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay dumating sa atin para maalis yung kasalanan natin at ma-overcome niya yung ating mga kasalanan. Teaching number 2, Jesus came to conquer death. Sabi po dito na yung ating Panginoong Jesucristo ay dumating para makonquer niya yung death na tayong nakakagawa ng mga kasalanan na siya yung nagdulot ng kamatayan. And teaching number 3, Jesus came to defeat Satan. Sabi po dito na dumating yung ating Panginoong Jesucristo para talunin si Satan na nagbibigay sa atin ng mga kasalanan at sasabi sa utak natin na gumawa tayo ng mga kasalanan. And application number 1, don't live in sin. Claim Christ's victory. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na wag po tayo mamuhay sa kasalanan, kundi dapat na i-claim natin yung Christ's victory. And application number 2, don't be afraid of diseases and death. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na wag daw po tayo matatakot sa mga diseases na mga sakit, ganyan, malalang sakit, and wag tayong matakot sa kamatayan. And application number 3, don't be deceived by a disalarmed enemy. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na wag po tayong matakot sa mga dumarating na mga kaaway, na mga disarmed na kaaway. Sabi po dito na huwag tayong matakot sa disease and death. Ibig sabihin po nung dahil ngayong ating Panginoong Jesucristo ay kinonquer niya yung death na hindi siya natakot para tayo ay maligtas. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.